Okay, hello. What's up sa inyo? At happy listening. We are going down dito sa ating Hebrews chapter 3. Alright. Last week ay si Jesus, our elder brother. So yun yung ating naging topic. At marami tayo syempre nga natutunan at nung mga unang pag-aaral, pinaliwanag natin doon na si Jesus ay hindi lamang tao. So, para sa ating mga Orthodox believer, yun ano naman yun kumparang given na. Given. Pero syempre, madami lang din kasi talagang relihiyon sa Pilipinas na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay, so yun naman ang naging topic natin noong Hebrews 1. About sa 2, pinaliwanag dito na si Jesus ay ang ating elder brother. Yes. Bagaman siya ang panganay, hindi siya created. Okay. Okay, so yun. So next will be the chapter 3. Okay. Sino naman kaya ito? Kambing, okay? 1. One lang. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Okay. So, connected dito sa chapter, sa chapter 2. Kasi sa English, ang umpisa is therefore. So, ibig sabihin, ang understanding natin is si Jesus ay high priest. Okay? So, ang tinuturo sa atin ito is essential na tayo is alam natin yung description at alam natin yung nature ni Christ as a Ano ba Christian. yung meron, sir, sa high priest nung Old Testament? Yung high priest kasi, sila yung nagpe-present ng offering kay God. Okay? So, sila yung On behalf sa nation. yes. Para si God is tanggapin yung offering. Kunyari, may kasalanan yung nation, parang sila ba yung Yeah. representative? Yeah, Parang so ganon. sila yung tatanggap ng mga sin offering, yung mga guilt Kaya may offering. altar di ba? Tsaka yung mga high priest nun, or mga priest, mga matador din yan. Yung mga butcher. Butcher. Okay? Kasi nga, kailangan nilang i-prepare yung offering kay God. Yan. So talagang kinakatay nila yung Ang ironic nga, si Jesus, siya yung high priest, pero siya din yung lamb who was slain. Diba? Para bang all-in-one na si Jesus. Oo. So, having said that, na si Jesus is our high priest, holy as he is, tinatawag din tayo na maging banal. Kasi sabi dito, partakers of the heavenly calling, holy brethren. Oo. So, in regards sa kung sino si Christ, tinawag tayong maging banal. Okay? Pag sinabing partakers of the heavenly calling, ibig sabihin, part tayo noong family, which is heavenly family ni Christ. Okay? So, kumbaga, wag nating i-exclude yung ating sarili. So, by the virtue na si Christ is holy, we ought also to be holy. Yan. Mga basic lang. Kaso nga lang, pagdating dito sa second line, sinabi dito, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Bihirang ginagamit yung term na apostle kay Jesus. However, hindi naman mali na gamitin yung apostle. Kasi pag sinabing apostle, it means messenger or ambassador. Yung pag sinabing ambassador, ikaw yung nagre-represent doon sa bansa na pinanggalingan mo. So, kunwari, yung ambassador ng Pilipinas nagpunta sa US. So, ang nire-represent niya, Pilipinas. yeah. So si Jesus, ang ambassador siya na ang nire-represent niya is yung kingdom of heaven or kingdom ni God. So totoo naman. Kasi alien sa atin yun yung kingdom na yun no? Yes. Tapos ang ginamit na term dito is consider. Pag sinabi consider, hindi lang siya yung basta tignan mo lang and then ma-overlook mo. Alam mo yung tignan lang na parang in-scan lang, wala lang. Hindi daw. Pag sinabing, Effort. pag sinabi daw consider. Tignan mo talaga. Alamin mo, intindihin mo, at magbakasakali ka talaga. Ganun. Yes. So, bibigyan mo siya ng weight. Yung? Timbangin eh. Alright. So, pag sinabing consider,
Simple lang. Consider it. Tignan mo talaga si Christ bilang ambassador ng heaven. The number 2, tignan mo si Christ bilang high priest ng ating confession. So pag sinabing confession is inuulit lang natin or inaagrihan lang natin yung sinabi ni God. So for example, nagko-confess tayo ng sin. Inaagrihan lang natin na yung sinasabi ni God na sinful is sinful din sa atin. So pag sinabi na inaagrihan natin yung deity ni Christ, then ibig sabihin nun, yung confession of our faith na nanampalataya tayo kay Jesus, umagri tayo na si Jesus is worth na panampalatayanan. So, basically, ulitin ko, confession means to say the same thing and to repeat. So, nag-agree tayo. Hindi naman tayo pwedeng mag-confess ng isang bagay na hindi tayo nag-agree. So, hindi yon genuine or sincere na confession. Salitaan lang, wag ano. Yeah. So, ayan. Okay. Verse 2. Alright. Tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. So, kung ikaw... Si Moses naman to. Ang binabanggit naman na dito, kinompare si Jesus kay Moses. Oh, Pero mamaya, pakikita dito na si Jesus Kaibahan is naman. superior kay Moses. Sige, si Moses naman. Nang hindi dinidisrespect or dinidiscredit si Moses. So, sabi dito, Talagang ibang league lang. Parang gano'n. yeah, okay. Kumbaga, nirespect din ng writer dito yung kung sino si Moses. Okay? So, sabi dito, si Jesus daw is faithful kay God the Father. Then, inirelate dito yung pagiging faithful ni Moses doon sa lahat noong household ni God. Okay? Lahat ng pinagkatiwala ni God sa kanya. So, kumbaga, masasabi natin na merong parallelism or merong magandang comparison ng faithfulness. Okay? Kaya din si Moses, isa siya din sa mga nakalagay sa Hall of Faith ng mga tao. Nung di ba nung sa Transfiguration, isa siya doon? Si nagpakita. Moses, tsaka si Elijah. Nabanggit mo naman na yan, ano? Oo. Si Moses kasi, syempre, namatay, di ba? Oo. Tapos si Elijah Elijah naman is kinuha. Tapos si Jesus sabi, kausap si Moses. Tapos kausap si Elijah. Isang namatay at isang hindi namatay. So, dun pa lang, kailangan maging malinaw sa atin na si Jesus or si God is nagtra-transcend siya sa time. Gets mo? Kasi paano niya makakausap yung isang namatay and isang hindi namatay at the same time na nag-exist in the past? Naintindihan? Tapos kinakausap siya doon sa Mount Tabor, doon sa Mount of Transfiguration. So, nung nakita ko yon reels na yon na pinapaliwanag yon. Parang napanood ako. Doon ko na-realize na talaga naman na si God is nagtatranscend siya ng time. Bakit ka mo? Hindi siya bound. Pag kasi ang isang bagay ay bound ng force ng universe, bound siya ng time. At makikita natin yon sa human being na kaya may time, meron kasing force na umaano sa atin na in effect Isa na nga doon is yung gravity. So, pag in effect yung gravity sa atin, in effect din yung time sa atin, in effect yung sa atin, yung pagkulubot ng balat, kaya tayo tumatanda Ngayon, kung i-relate mo na si God is literally, wala naman siya sa loob ng universe, kundi siya ang may hawak ng universe. Outside of time. Hindi talaga siya affected noong forces na yon. Baka nga, ang pwede mo natin i-conclude, siya mismo yung mga forces na yon. So, kumbaga, siya yung pinanggalingan ng mga forces na yon. So, kapag ganun yung atake o yung concept natin, madaling intindihin yung eternality ni God. Kasi greater siya doon sa universe. At kung greater siya sa universe, hindi na mahirap isipin na kaya mag-transcend ni God sa time, whether past, present, or future, irrelevant sa Kanya. Ngayon, para sa atin, ang hirap yan nun. Ang hirap i-comprehend. Kaya nga,
nire-remind natin yung mga brethren natin na kung tayo naniniwala sa ginawa ni God in the past at naniniwala tayo sa promise ni God in the future, dapat in present, naniniwala din tayo na kung gaano siya ka-faithful at ka-truthful dun sa dalawang part ng timeline na yun, is even dun sa present or current situation natin, He is also Maganda yun, encouragement faithful. yun. Oo. Kasi sa present, doon tayo minsan nagdududa. Yun nga. Doon tayo nagwe-waver. Oo. Doon tayo, sabihin natin na medyo... Parang naniniwala ka ba na ililigtas ka ni God? Oo. Naniniwala ka ba na ililigtas ka ni God sa problema mo ngayon? Ngayon. Ayun. Ayun, doon na medyo may mga questions, di ba? Hindi naman sinasabi na unbelief. Oo. Hindi naman sinasabing bawal mong maramdaman yon, yung discouragement. Nangyayari yun. Pero magandang encouragement po yun. Si God faithful. Since nabanggit ko naman na yung unbelief tsaka yung doubt. Yung doubt kasi is a matter of the mind. So, kumbaga, meron kang hindi naunawaan sa mga bagay-bagay. But that doesn't mean na nag-stop ka na maniwala sa Kanya. Yung unbelief kasi, it is an issue of the heart. So, ibig sabihin, ano yun? Kumbaga is yung decision or yung rejection ng relationship kay God. Yun. So, kaya mas mabigat yung unbelief compared doon sa doubt. Magkaiba siya na bagay. So, sasabi dito, kung paano si Moses faithful sa mga pinagkatiwala sa kanya ni God, even more faithful daw si Jesus. Sige. Okay, verse 3. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Sige, tuloy mo hanggang 6. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Okay. So, kung titignan natin, parehong parehong may glory si Moses at saka si Jesus. Okay? Si Moses, yung glory na na-receive niya is because of his constant communication or conversation with God. Kaya nga nag-shine yung mukha niya like that of an angel na yung mga tao kaya nga paglalabas siya, nagliliwanag yung mukha niya, yung mga tao is hindi siya matignan. Kaya minsan nagtatalokbong siya Pero yung glory kasi na nare-receive ni Moses in conversing with God is fleeting. Pero yung kay Christ kasi is hindi. Kasi nakikita natin yung tatlong pagkakataon na yung glory ni God is na witness ng tao Parang naambunin lang siya, no? Parang si Moses. Oo. Pero yung kay Jesus kasi andun talaga all throughout. Una, nung baptism niya. Pangalawa, yung transfiguration. And pangatlo, yung kanyang resurrection. So, tandaan natin na yung gumawa ng household o nung sambahayan ng ating Panginoon is greater than dun sa members no household. Si Moses kasi, member lang siya ng household. May siguro kasi dito. Merong mataas ang respeto ng mga tao kay Moises. Na minsan, lalo na yung mga Hebrews. mga Hudyo. Na minsan, baka naman nagiging idolatry na. Iyon nga ang pinag-iingat dito. Tayo, di ba, sa Pilipinas, pag birthday ng founder, minsan, di ba, mas tinataas natin yung founder ng relihiyon kaysa kay Jesus mismo. Kaya nga, nagre-remind yung Bible na walang pangalan na maitataas sa langit sa lupa, di ba? Kundi yung pangalan na ating Panginoong Jesus. Na kung saan tayo, doon lang tayo maliligtas. Okay? So, sabi dito, si Moses daw is member lang ng household. Pero si Jesus mismo, siya yung nag-build nung house mismo kung saan doon nakasama si Moses. So doon pa lang sa comparison na yun, makikita natin na si Jesus is much superior or more superior kay Moses. So,
Kung si Moses daw ay faithful doon sa pinagkatiwala sa kanya, how much more si Jesus faithful doon sa sarili niyang binild na house. So sabi dito, whose house we are if we hold fast. Lalong higit. So ngayon, part din tayo nung household na yun. So ang reminder sa atin, sana daw tayo mag-persevere na manatili doon sa household ni Christ. So ito yung tinatawag na talagang iglesia or body ni Christ. Oo. So sabi dito is, ina-encourage daw tayo nung writer na to na di-discourage tayo doon sa mga nangyayari sa atin or sa mga doubts and fears natin. Ina-encourage tayo na mag-hold fast daw tayo. Yung parang huwag tayong umalis. Okay? Manatili tayo doon sa family ni Christ, doon sa body ni Christ. So sabi dito, ang totoo daw commitment kay Jesus is demonstrated over the long term. Long term. Hindi yung sa simula lang na outburst na mataas yung emotions mo. Pag nag-subside na lahat ng emotions mo, mananatili ka pa rin ba? Yun yung pinaka-tanong dun or challenge Or hindi. Na para bang pag ala ka na sa high, aalis ka na. Hindi daw ganun yung commitment. Commitment stays even if our emotions don't necessarily agree always. O yun yung kahalagahan ng commitment. So, bakit tayo nandun sa house na yon? Remember, sabi ni Peter, is we are being built up an spiritual house. So, part tayo ng spiritual house na yon. So, kumbaga, tayo dun sa household ni Christ, gampanan natin yung kabanalan na hinihingi sa atin. And we must hold fast to our faith in Christ. Kasi without faith, it is impossible to please God. Next, verse 7 to 11. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig nyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad ng maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinukso doon ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. The history of the wilderness. Kaya pala Kaya may mga halos lahat pala sila hindi nakapasok. Ang nakapasok lang sa original na umalis sa Promised Land ay si Joshua tsaka si Caleb. Even si Moses, hindi siya nakapasok 40 sa years Promised Land. So from slavery sa Egypt, nagpadala si God ng savior or ng champion ba? Okay. Basta ganon. Okay, ng archetype ng Savior. Okay, sige. Si Moises nga Okay. yun. Pero, syempre, hindi naging madali yun. Naging isang buong movie pa yun. Yung mga 10 plagues pa yun. Pero habang sila'y naglalakbay, papunta nga dun sa lupang pangako, may mga matigas pala ang puso. 10 times kasi nilang tinest si God 10 times. Talaga? 10? Paano ba 10 times. tinetest? Sino sila? Saka, minsan talaga, alam mo, totoo lang, ang tao kahit meron ng gawin na maganda ang Diyos sa'yo, pag ang tao talaga umaraya yung makasarili, parang feeling niya entitled siya sa mga sa mga miracle no? Feeling niya entitled siya. Ligtas mo kami God Never naman mangyayari yun Tsaka hindi ganon ang attitude ng mga tao na nanghihingi kay God. Kaya nga ang basic ng beatitude, blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven So, mahalaga na mapagkumbaba tayo pag humaharap sa Diyos. Hindi tayo mapagmalaki. Ngayon, ang problema ng ibang mga Israelita nung umalis sila sa Egypt, nakaalis nga sila sa Egypt pero yung puso nila nanatili doon. At napakatigas ng puso ng mga Israelita kasi naka-witness sila ng maraming mga himala Kaso nga lang, sabi nga, yung himala,
hindi siya nakakapagbigay ng faith. Yung himala, ina-affirm lang niya yung salita ng Diyos. Yung himala is, or mga signs and wonders, ina-affirm lang niya yung mensahe na pinaparating sa kanila. So, basically, kung babalikan natin yung sinabi dito, is, yung tao, na-harden niya yung heart sa different ways. Isa-isahin ko. Na-harden ng hearts ng tao by relapsing into their old indifference. Yung walang pakialam. Mas mahirap kasi yung wala kang pakialam eh. Pag wala kang pakialam o concern sa mga bagay patungkol sa Diyos, ala na lahat yun. Kumbaga, totally damay-damay na yun. Hindi mo i-consider manalangin, hindi mo i-consider magbasa ng Bible. Zero agad. Oo. Hindi mo i-consider magsimba. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, mabuti kang tao. Tapos kunwari, okay ka lang naman, wala ka naman na-experience na hindi maganda. Bakit ka nga naman, Ba't ka tatawag? Bakit ka nga naman tatawag? So in that way, na-harden yung heart ng tao. Ano pa? Unbelief. Nire-reject na si God or hindi niniwala. Okay. Harden their hearts for asking for more signs. May ginawa na yung Diyos. Ayaw pa rin maniwala. May ano tayo no? Yung Lord give me sign, di ba? Yun nga is lack of faith daw. Kung maghingi ng hingi lagi ng sign. Oo, kasi binigyan ka ni God ng utak. Ayaw mo namang gamitin. May napanood nga ako reels eh. Yung para bang sabi ng isang atheist, na kahit totoo pa si God, hindi pa rin daw siya maniniwala kasi dahil sa para bang napaka-poor ng performance niya patungkol sa justice sa maraming bagay. Ngayon, sabi nung nagko-commentary, thank you. Kasi umpisa pa lang, pinakilala mo na talaga yung sarili mo at sinabi mo yung totoo na kahit anong evidence pa yung iharap sa'yo at totoo, hindi ka pa rin maniniwala. Yun yung nakakalungkot. So, marami pala sa kanila na sarado na kahit sabihin nila na show me proof, hindi eh. Kahit i-show yung proof, sa bibig na niya nang galing. Parang may mga tao talaga naniniwala sa sarili nilang paniniwala. Oo. Kaya nga para ang point doon is useless naman pala. Ayaw mag-repent na kahit naman pala kasi yung iba nanghihingi pa ng proof eh. Hindi pala. May mga tao pala na kahit ibigay mo na yung proof, hindi pa rin maniniwala. So, at least naging honest siya na yun talaga yung niya. Poor daw yung justice. Oo. Yun yung perspective niya. Ng tao. Hindi ng Diyos. Oo, naniniraan tayo Hindi, dito parang ang point niya is si God daw kasi yung go-govern ng affairs ng mga tao. Bakit hindi niya daw gawin yung part niya? Ito ang sagot ko doon. Kasi we always think na yung tingin o yung perspective natin is the best na standard ni God. Pero may sagot ang Bible dyan eh. Akala natin mabagal ang kamay ng Diyos sa hustisya. Pero hindi natin alam na yun ay pasensya. At hinihintay niya mag-repent tayo. No, meron ding isa pang sagot yung Bible dyan na hindi natin nauunawaan bakit yung mga mabubuti ay kinukuha agad ng Diyos. Kinukuha niya ang mga mabubuti para hindi na makaranas pa ng higit na kasamaan. So basically maraming dahilan ang Saka gusto Diyos. mo ba talaga na maging just si God? Kasi kung gusto mo maging just si God na justice lang, walang mag-stand na buhay sa harap ng Diyos because everyone falls short. Kumbaga, syempre, kung dinedemand mo na fair si God, edi dapat lahat ng mali mo may punishment. Tsaka, lahat tayo is nag-fall short sa glory ni God. So, ibig sabihin, lahat tayo deserving ng kamatayan. So, you don't want God to be perfectly and at all areas just sa buhay natin. Ang kailangan natin kay God is yung grace and mercy niya. Kasi no human being or no creation can stand tall sa harapan ng Diyos kapag alam mo yung pagkakasala at pagkukulang mo. Mahuhubaran tayo eh. Oo. Lahat ng mga tinatago, Exactly. kinukubli. Kaya mas mainam, in your private life pa lang, doon na mag-confess ka Humble na. ka na. Oo. Hindi yung Matigas nga daw puso eh. Oo. So, yung iba naman, So, ang lesson dito, sir, kapag narinig mo talaga ngayon, kunyari may preaching, tinamaan ka. mag-reflect ka na. Pray ka kay God. Kasi kapag hindi pala, sir, titigas. Oo. No. Parang ganito lang yan eh. Yung tawag dito,
yung mantika. Di ba? Pag di mo ginamit, Tutulog. tinabi mo lang, di ba? Tumitigas. Hindi kasi totoo. Nakakalungkot. Pero may mga nakakausap akong ganun eh. Na parang, ay hindi. Tapos na ako dyan sa pagre-reflect. Tapos na ako dyan sa... Hindi nga lang yun eh. Mm. Yung para bang ang tingin na niya sa mga makalangit o sa mga... Kunwari, itong ginagawa natin na to, ang tingin nila sa fellowship, ang tingin nila sa pagbabasa ng Bible, ang tingin nila sa prayer is optional. Ang tingin nila sa lahat ng mga activities na katulad nito is para bang a waste of time or sabihin natin na hindi, graduate na ako dyan. Hindi tayo gumagraduate sa mga bagay na to patungkol sa Diyos kasi naghahanda tayo para doon sa eternity eh. Tapos dito pa lang sa lupa suko na tayo. Yun. Ngayon, sabi dito, yung iba hinaharden yung hearts nila by presuming upon the mercy of God. Yung parang lagi lang ginagamit, mercy ni God, mercy ni God, mercy ni God, mercy ni God. Kung naiintindihan natin yung dapat nating response sa mercy ni God is Romans 12 verse 1. Diba? Therefore, in view of God's mercies, let us offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord, because this is a true and spiritual act of worship. So kung talagang naiintindihan natin yung mercy ni God, at tinanggap natin yung mercy ni God, ang magiging response or action natin is, i-dedicate talaga natin yung ating buhay o katawan as a holy and acceptable offering kay God. So ibig sabihin, sisikap talaga tayo na magbago. Though alam naman natin na hindi na natin kaya maging matuwid sa ating sariling pamamaraan, doon tayo magiging dependent kay God. Tsaka si God, niniwala ako dito kahit na sabihin natin na marami akong pagkakamali at pagkukulang sa Diyos. Naniniwala pa rin ako na yung mga tao na pinupursue talaga nila yung holiness and righteousness sa buhay nila through kay God is makaka-overcome. Yung para bang, wag mong hayaan yung diablo na paniwalain ka na walang hope. Wag mong hayaan yung diablo na paniwalain ka na hindi ka na magbabago. Wag mong hayaan yung diablo na paniwalain ka na hindi mo kayang mag-repent. Because lahat yun, yung faith at saka yung repentance, give you ni God. So why not instead, lumapit ka sa Diyos, hingin mo din even yung faith, hingin mo din yung repentance. Kaya sabi nga ng isang character sa Bible, Lord, I believe. Help my unbelief. So, ibig sabihin, nananampalataya ako sa Panginoon. Pero sa area na nagkukulang ako, ikaw ang magpuno. Ang one word sa ganyan, self-awareness. Oo, self-awareness. Hindi ka bulag. Oo. Sa totoo mong kalagayan. Mainam din na may mga tao kang pinakikinggan na pwedeng bumalanse sa'yo na hindi talaga okay yung ating pag-uugali at ang Tingin mo mabait ka, hindi ka mabait boy. Parang gano'n, ano? Oo. Kasi yun ang magbabalanse sa atin. Kasi sa tingin natin sa sarili natin, minsan parang yun walang check and balance ba? Oo. Kung ang tingin natin lagi sa sarili natin mabait, ano yung ginamit mong standard? Si Christ ba ang ginamit mong standard? Bakit ko tinanong ko si Christ ba ang ginamit nating standard? Kasi the measure of man is si Christ. So, kasi kung, kunyari, ginamit mong standard, mas mabait ako dun. Kay kumare ko. Nagkasala ka pa. Kaya ang ganda nung sinabi ni Paris Redhead. Hindi ko lala. Yung 10 shekels in a shirt. Bakit daw kailangan mag-repent ng tao para ba pumunta sa langit? Hindi. Because God deserves the obedience that we refuse to give. Napakasimple ng reason bakit kailangan nating manumbalik sa Diyos. Oo. Bakit kailangan natin mag-repent? Ba't kailangan natin magbago? Ba't kailangan natin lumapit sa Kanya at huwag mag-atubili? Simple lang. Deserving siya ng ating obedience na araw-araw nating hindi binibigay sa Kanya. Yun yung madiin yung pagkakasabi ni kasi minsan tayo, ang titingnan natin, mag-obey ako kasi may kapalit to. Oo nga. Hindi ba sapat... Kasi para sa akin lang din to. Hindi ba sapat na niligtas niya tayo? Kaya nakalimutan ko yung term na yun sa The Chosen Sige. Yung it could have been enough. Nakalimutan ko yung term na yun The Yuno ba yun? Basta may term sila doon na parang pag nasa dinner sila, nire-recall nila yung kabutihan ng Diyos. Example, kung niligtas ako ng Diyos, pero
namatay din ako agad, it could have been enough. Di ba? Tapos may dudugtungan. Wala, may ganun tayo eh. Tapos dudugtungan. Pero binuhay niya ako at binigyan pa ng mahabang panahon para makagawa ng mabuti. Pero hindi ako yumaman materially. It could have been enough. May magdudugtong naman. Pero pinagyaman pa rin niya ako even sa aking material na mga bagay. Pero kahit na sabihin natin na maraming problema pa rin at pagsubok, it could have been enough. Tanggal reklamo pala yan, Oo. no? Dapat nga may ganun tayo eh. Kasi tinuturuan natin. Yung pag-games mo sa ano, Pero ang ganda niya. sa Friday, ay sa ano, sa December. Hanapin ko yung term na yon. Nabanggit ko na to before. Deyuno ba? Deyuno? Basta letter D eh. I-search ko ulit. Sa The Chosen ko nakita yun. Kaya ako nagustuhan yon. Minemeditate mo yung kabutihan ng Diyos na madalas sa totoo lang, sa sobrang busy at daming entertainment at kung ano-anong mga bagay sa mundo, wala ka ng time eh, na mag-isip eh. Yung bulay-bulay, nilay-nilay. Yeah, kaya napakahalaga nung sinabi dito na today if you hear His voice. Kasi sa sobrang daming boses na yun naririnig mo sa buhay mo, para bang hindi mo na magawang mag-second look, hindi mo na magawang huminto na mag-pause. Kaya bago ko ipaliwanag tong today, may nabasa akong reels, may napanood akong reels na ganito eh, na nagmamadali siyang pumasok, bilis siyang gumayak, bilis siyang ganito. Wait. Ginanon siya, tapos ang bilis siyang kumain, ginanon siya ng asawa niya. Dahan-dahan lang kumain. Tapos nagmamadali ka, papasok ka sa work kasi malilate ka na. Tapos traffic, tapos nainis ka. Tinapik siya na, wait lang. Kasi daw na-program tayo na para bang laging nagmamadali kasi fast-paced yung mundo. So, i-practice daw natin na we live life slowly. Di ba? I-appreciate natin. At our own pace. Oo. Doon ko na-realize na napaisip ako dun eh. Kasi mabilis, lagi akong dami akong activity na nagagawa ko ng mabilis eh. Na-realize ko na, yes, nagagawa ko, pero hindi ko nananamnam na buhay ako. Nagagawa ko lang siya. Gets mo? Nagko-comply lang ako. Makina. Exactly. Nagagawa ko lang siya. Pero hindi ko na-realize yung experience nung pagdaan. Hindi mo nga nararamdaman. Life's journey. Hindi mo nararamdaman buhay ka eh. Parang hindi mo nafe-feel na buhay ka. Why? Kasi lagi ka nagmamadali. Ganda yan. Yan. Yan ako nga din. Ngayon, sabi, Baka naman palit kayo. hindi yun sa pagiging tamad. Hindi yun eh. Yung ang point is, hindi mo kailangan gawin lahat. At hindi mo kailangan akuhin lahat. Oo. Kaya hindi mo kailangan mag-apura. That's why it's important na you wake up a bit early. Para hindi mo kailangan magmadali. Yun. Then may realize mo na hindi mo kailangan tumakbo, hindi mo kailangan sumingit, hindi mo kailangan, you just live. Slow morning. Di ba yun yung You just live. slow morning. Alam mo kung bakit? Kasi yung going slowly sa mga bagay na yun, mas nakakapag-isip ka. Yeah. Mas na-appreciate mo yung buhay. Mas nare-realize mo yun dapat mong baguhin. May reflection. Yun. So, ganun. Kaya nga, In stillness. yeah. Kaya nga mainam na wag nating madaliin lahat ng bagay. Kasi kung gusto mong madali, mauna ka na. No? Ayaw naman. Okay. Ayaw naman. Okay. Ngayon, sabi dito today. So, ibig sabihin, merong sense of urgency. Okay. When is the best time to be saved? So, obviously, ang answer is today. Ngayon, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ibig sabihin, May kapangyarihan pala tayo na i-harden yung heart natin. hindi lang may kapangyarihan tayo i-harden yung heart natin. Minsan, yung pagde-delay natin or hindi pagpili or sabihin natin hindi pagpapahalaga is dine-default tayo na ma-harden yung heart. Yung hindi mo lang pansinin na de-default tayo na ma-harden yung heart. Kahit na hindi naman... Nagiging consequence. Yeah. So... Nagiging bunga. like ganito. Pagkaliwala. Sample, nagsisimba naman ako. Okay na yon. Dapat hindi ka satisfied na ganun lang. Si David nga sinabi na
Lord, ihayag mo yung nilalaman ng aking mga puso, di ba? At ipakita mo kung meron akong mga maling gawi. So, kumbaga, even siya, aware siya na meron mga bagay sa buhay niya na kailangan pa niya iayos, pero hindi siya aware kung ano yung mga yun. So, nag-a-ask siya kay God. So, ito, ang kagandahan ng sinabi na today, if you hear His voice, quoted to sa sa Old Testament eh. So, ibig sabihin, nun pa lang, sinasabi na to. Kaya sabi na God noon. Sinasabi na to ni God noon pa man. So, nung sinabi niya today, if you hear His voice, gusto ng Diyos na maligtas ka. Bakit? Di ka ba kaya iligtas ng Diyos? Kaya naman tayo iligtas ng Diyos eh. Kaso, meron kasi tayong free will. At madalas yung free will natin ay nagagamit natin sa mali. So, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Bakit? Kasi naging example na yan yung Israel eh. Kaya nga nasulat din sa accounts yung mga pinagagawa ng Israel as a reminder na kung yung mga main branch is pinarusahan ni God at hindi nakapasok sa eternal rest niya, how much more tayo na mga ikinabit lang? Diba? So, let us be humble na pag binigyan tayo ng chance, gawin Grab na natin. mo na. No. Ano? Yun din sinasabi ko sa mga estudyante ko eh. Pagka ko... Pahalagaan mo. Pagka ko sinabihan na kayo, gawin nyo na. Okay? Ang napakaganda, napanood ko lang din to kanina, napakaganda na maka-encounter ng mga tao na hindi mo na kailangan turuan mag-sorry, magpasalamat, magpaalam, maging concerned. Magandang pagpapalaki yun. Oo. Yung para bang hindi ginagawang drama lahat ng bagay, hindi ginagawang issue lahat ng bagay. Ang rare. Oo. Pero actually, kahit rare siya, yun yung dapat sanang basic decency na meron tayo. So, kumbaga, kinakausap ka na ng Diyos, ang basic decency na dapat maging response natin doon. Sorry, thank you, excuse me. Okay, hindi lang yun eh. Makinig ka, consider mo. Katulad nung kanina, di ba, consider. I-consider mo. Huwag matigas ulo. Oo. Huwag makulit. So, totoo Huwag pasaway. totoo pa rin talaga yung sinasabi ni Leonard Ravenhill na minsan kaya kulang tayo ng ng awareness sa ating kasalanan eh. Kasi kulang tayo ng awareness sa majesty ni God. Yun. So, sabi dito, and so my works for 40 years. Take note 40 years nilang na-witness yung kabutihan ng Diyos. Di ba dapat sa 40 years na yon na may goodness, harapan mo nakikita yung kabutihan ng Diyos? Oo, may mga miracle, may mga pugo, Hindi mga bumababa. Hindi ba mainam sana na mas naging close kayo ni God? Kasi talagang, Di ba? ayan na face to face mo nakikita yung kamay ng Diyos. Di ba? Di ba? May mga tinatinapay sila. Umuulan, di ba? Mga pugo. Oo. Mga... So, baga, hindi pa ba obvious yun? Oo nga, no? Baka, So, hindi pala, kumbaga, hindi pala porkit naka-experience ka ng miracle, babait ka. di ba nga, Sabagay, may mga kasama ako na naging joke na, alam mo, muntik nang mamatay yan Kasi, tapos ganun pa rin ugali. Oo, ganun pa rin. May mga ganun kami. Meron nga kami. Sana nagbago na, ano ba? Meron nga na-aksidente mayabang pa rin. So, para bang walang repentance, walang turning back, walang realization. Walang naging moral lesson. Wala. Ngayon nakakalungkot na sana naging na yun stepping stone mo na, Lord, salamat sa bagong Buhay na to, di ba? Mula ngayon, hindi na ako impacto, di ba? So, ano naging reaction ni God? Minsan, nagiging source pa ng yabang Oo. No. Tingnan mo, hindi ako Oo nga Meron flavored ako ni Lord. Meron ganyan sa Final Destination yung iniskipan daw siya ng death, di siya namatay. Then binalikan siya. Though, syempre, hindi naman yan. Hindi naman biblical. Satisfying lang nung dahil niyabang niya. Huwag mong i-tempt si God. Okay? Mahaba ang pasensya ni God. Okay? Ngayon, ano naging reaction ni God? Nagalit siya doon sa generation na yun kasi nagkaroon ng unbelief. Yes. So, hindi sila makakapasok doon sa rest or sa Sabbath, yung true Sabbath. May consequence. May consequence. Pero ang tanong, hindi ba nagbigay ng chance si God?
nagbigay ng chance si God. Kaso, hindi Sa natin ulo mo pinahalagahan. Hindi nga ata nag-reflect, hindi nga man lang ata humingi ng tawad kay God. Kaya mahalaga yung private time na gisa ka. Naging entitled sila. Ah, yung mag-isa ka, nagre-reflect ka. Kaya nga, sinasabi sa Bible, yung salita ng Diyos is pag-usapan nyo, pag nakatayo kayo, pag naglalakad kayo, pag nakahiga kayo, lagay mo sa tarangkahan ng bahay nyo, lagay nyo sa kung saan madali mo makikita. Bakit? Kasi lagi siyang gustong mamutawi sa ating labi, sa kaisipan, sa ating puso at buhay ng Diyos. Para hindi ka mag-deviate doon, hindi ka umalis doon. Ngayon, kunwari, sa ang dako ng bahay mo, nakikita mo na yon. Sa ang dako ng buhay mo, nakikita mo na yon. Napaka-imposible namang hindi ka mag-reflect. So, ibig sabihin, para sabihan ni God na unbelieving itong mga Israelite na to at pinarusahan ni God, it is because deliberately nilang inignore si God. Deliberately nila na nireject si God. Kasi ang dami na eh. Ito, may mga signs dyan, may mga wonders, may mga tanda sa kanilang kamay, sa kanilang noo. Di ba? Andun na eh. Sobrang lapit na doon salita sa kanila eh. Pero sobrang layo nila sa Diyos. Yun yung irony ng mga bagay na yun. So next, verse 12 to 15. Mayari na pala. Mga kapatid, ingatan niyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. 15. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad nung kayo'y maghimagsik sa Diyos. Okay, so yung yung evil ng heart dito is yung unbelief. Ngayon, yung unbelief, hindi siya yung kawalang kakayahan na makaunawa. Hindi yun ang meaning ng unbelief. Ang ibig sabihin ng unbelief is yung kawalang kagustuhan nating magtiwala. So, ibig sabihin... Hindi siya about sa capacity. Oo. About Choice. siya sa choice. Unwillingness to trust. So, ayaw niya magtiwala sa Bakit Diyos. ba ayaw magtiwala ng tao sa Diyos? Kasi sa iba nakalagak ba ang tiwala? Yes, ganun lang naman yun eh. Ganun lang naman yun eh. Sa iba nakalagak yung confidence and security niya. Yun lang naman yun eh. Kaya ayaw niya magtiwala sa Diyos. May ibang Diyos. Oo, ang ganda nga nung sinabi ni Spurgeon dito eh. Sabi ni Spurgeon dito, kung magiging honest ka lang sa sarili mo, hindi mo sasabihin yung I cannot believe. Ang sasabihin mo daw sa sarili mo, I will not believe. So, ibig sabihin, decision mo yan. Hindi yan sakit. Okay? Hindi yan kahinaan. Ikaw ang pumili na ayaw mo Choice mo. maniwala. Walang excuse. No, masakit yung sinabi niya dito. Your unbelief is your fault, not your misfortune. If it is a disease, it is also a crime. So, kumbaga, pinapoint out niya na hindi mo pwede sabihin... Sala katakas. Oh. Accountable ka. Yes, hindi mo pwede sabihin na, Lord, hindi mo ako binigyan ng faith. Paano ako maniniwala? Hindi lang yun eh. Ang sabi, faith comes by hearing and hearing the word of God. Ayaw mo makinig, merong opportunity na nagsishare, ayaw mo umattend, merong pupunta sa inyo, ayaw mo makinig, merong pinababasa sa inyo, ayaw mong basahin. So, ibig sabihin, ikaw yung repeatedly na nagre-reject doon sa mga opportunity na baka makapaniwala ka. Kaya nga sinasabi, today, if you hear your voice, maaring nakarinig ka nga ng boses eh, pero hindi mo sinunod or pinahalagahan. Titigas puso mo. Yeah. Sabi dito, if it is a disease, it is also a crime. It is a terrible source of misery to you, but it is justly so. Deserve mo yung lahat ng misery na yun. Bakit? It is an atrocious offense to go against the God of truth. So matalim yung sinabing ganon ni Spurgeon. Spurgeon.
Kasi totoo naman, sabi niya, even yung salitang agnostic daw, galing sa salitang ignoramus. Bakit daw? Kasi even yung angels naniniwala, ay even yung mga demons naniniwala kay God eh. Kaya nga nanginginig pa yung mga demonyo sa Diyos eh. So kumbaga, walang mas lalala na vice doon sa unbelief. Why? Kasi kahit yung mga demons, hindi sila nag-fall doon Sino yun? sa sin na yon dahil naniniwala sila na mayroong Diyos. Naniniwala sila na makapangyarihan si God. No. Kaso nga lang, yun nga, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kasi, inelevate ni Satan yung kanyang sarili above kay God. Naka-recruit din, ano? Convincing din ang lolo Yung mo. 1/3 nung noong angelic Convincing host. din ang lolo mo, no? Okay. So sabi dito, the living God, it is a divine title of supreme significance. At pinakikita dito na si God, yung character ni God is same sa lahat ng believer. Ngayon may reminder dito yung writer ng Hebrew. Exhort one another or encourage one another. Napakalaga na ina-encourage natin one another. Tigpasin mo, kunwari, meron naliligaw na landas, may magpapaalala. Di ba? Meron nakalugmok, may magpapaalala. May magre-remind. Ngayon, may mga Christian daw, nasasabi, hindi naman nila kailangan makipag-fellowship. In fact, dun sa binabanggit na survey dito, according kay Roof and McKinney, sa United States daw, 78% ng general public and 70% ng church-going people naniniwala na pwede ka naman maging mabuting Christian kahit hindi ka nag-church. Taas 78 and 70%. So, ang taas nun. So, kumbaga, nafo-forget natin yung term na one another. Kaya nga, time and time, sinasabi ko sa mga estudyante ko, kung na sinasabi nyo, nagsisimba pa man din, tapos ang sama na ugali. Kaya ako, hindi ako nagsisimba, pero ginagawa ko yung tama. Pareho lang kayo mali. Why not ang gawin mo? Samahan mo yung nagsisimba at i-remind mo siya na i-apply yung natututunan niya. Ikaw naman, magsimba ka. Para merong sabihin natin na encouragement or correction na pwede kang ibigay doon sa mga sabihin nating nakikita mo na hindi na-apply. No? So, kayo, nakita nyo kung gaano ka lakas yung impluensya nyo kung kayo nagsisimba. Kung paano mo mapoprofane yung name ni God. Yes. Kaya ano ka din ingat ka din Oo. Kung Christian ka, tapos Yes. ang ugali mo ay masama, hindi lang ikaw ang apektado. Yes. Pati yung mga potential mong masisira. Yes. Di ba? Ngayon, paano ba kasi na-harden pa yung heart? Deceitfulness of sin. Panlilin lang ng kasalanan. Paano? Okay. Sin is deceitful in the way that it comes to us. Kala natin hindi yun kasalanan, pero kasalanan pala. Pero hindi merong discernment na tinatawag Yung sin, deceitful siya kasi nangangako siya ng mga bagay na hindi naman niya kayang tuparin. Yung sin is deceitful kasi minsan pinapackage niya yung sarili niya na magmukhang hindi naman sin. At yung sin is deceitful kasi nagme-make siya ng excuse even before and after the sin. So mag-ingat daw tayo. And let us be partakers of Christ. Bakit? Ano ang itsura ng pagiging kasalo ng ating Panginoong Hesukristo? Para daw tayong bato na nakasimento sa pundasyon, para daw tayong mga vine na connected sa branch, para daw tayong babae na ikinasal sa kanyang asawang lalaki. So, ganun daw yung picture ng pagiging partaker natin with Christ. Pero yung dulo pa rin, wag nating tigasan yung ating puso. Just a reminder for Ilang all. beses ka nang pinagsasabihan, consider mo naman yung Paano kung matigas pa din? ito, natutunan ko to sa isang philosophy. May sense naman na pwede nating i-relate sa Bible. May dalawa kasing uri ng honesty. Okay? Ewan ko kay kay Nietzsche. Though hindi siya Christian. Pero meron kasing biblical principle na examining yourself na tinatawag. May dalawang uri daw ng honesty. Honesty na, honest ka sa ibang tao,
Pag tinanong ka, sabi mo totoo. Oo nga, nakita ko nga siya nagdadaya ng DTR eh. So, we can be honest about others. Pero ang pinaka-problem kasi talaga, yung honesty natin sa ating mga sarili. Talaga bang tinatanggap natin na mali tayo? Okay. Maraming pagkakataon na nakakalungkot. Okay, nakakalungkot, minsan nakakaiyak. Okay, sabi nga, yung mourning sa sin, hindi lang yung sariling sin natin eh, kundi yung pagkukulang ng ibang tao eh. Na may mga kasama tayo dati na tinapon lahat. Okay? Na, though hindi ko naman masabi na wala tayong pagkakasala o pagkukulang, pero ang pinanakalungkot na part is tinapon lahat because mas nangibabaw yung deceitfulness or sariling emotions na tama sila, mali yung church. Yung ganong thinking na mas pipiliin nila na iwan lahat because na-hurt sila instead of considering na ano pa yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung... Bakit ako nasaktan? Ganon, di ba? Yes. Kasalanan ko ba? Yung- Kasalanan ko rin ba? Or yung sakit ba na nararamdaman mo is something na godly? O yung sakit na so earthly na kaya mong bitawan lahat ng progress mo. Godly sorrow ba? O worldly sorrow? Godly sorrow ba o sorrow unto death? Kasi kung godly sorrow yan, mas magkiklear yung mind mo, ma-humble ka eh. Pero kung ang naging result nung sorrow mo ay lumayas ka, lumayo ka, i-demonize mo yung mga tao kasi ang lagi mong linya ay hindi ka nila naiintindihan. Minsan, Ganda godly sorrow. minsan nakaka-frustrate na lang. Pero hindi natin kayang maging truly honest sa sarili natin na yung sorrow na nararamdaman natin ay hindi godly sorrow, kundi yung sorrow na nagli-lead sa atin sa kamatayan. Bakit ko sinabing kamatayan? Lalo kang nawala sa Diyos, lalo kang nag-isip na hindi maganda sa ibang tao, ayaw mo makipagbate, lagi ka natitrigger pag yun yung topic, hindi ka makamove on, hindi ka makapag-move past do sa spiritual maturity na dapat ngayon, meron ka na. So, Anong naging bunga? ang naging bunga nun, sorrow unto death. Yun yung way natin. Kaya mahalaga yung pangalawa. Gaano ka ka-honest sa sarili mo? You can be honest sa ibang tao eh, pero gaano ka sa sarili mo? Kasi pag yun, yung self-honesty mo eh patay, ala na. Ala na kasi wala kang move sa spiritual life mo if hindi mo magawa yung first step na aminin na tayo ay spiritually bankrupt. Kahit gano'ng katindi yung offense na nagawa sa'yo o naramdaman mo, pagharap natin sa banal na Diyos, spiritually bankrupt tayo. Kaya hindi ko, even now, hindi ko makomprehend na, ay sorry, biblical pala yun, na having tasted the goodness of God, tapos, tatapon mo lahat. Ako, hindi ko maintindihan yun eh. Yung paano mo itatapon lahat, eh, natikman mo na yung goodness ni God. Oo. So, Anong pumalit doon na mas mahalaga? earthly na mga bagay. Ngayon, pag sinabi natin na hindi earthly na mga bagay yon, ang tanong ko lang Self-love. hindi, sige. Kung sabihin natin, kunwari, nag-rebat sila. Hindi, na-offend nyo ko. Hindi, ganito, iniwan nyo ko, blah, blah, blah. O, sige, sabihin natin na, na tama yung sinabi mo. At lang ang tanong ko, mas nag-glorify ba si God? Mas na-edify ba si God? Mas nag-grow ba talaga yung relationship mo with God? Yung totoong nag-grow ha, hindi yung ikaw lang magsasabi, delusional ka na sasabihin mo na mas naging close kayo ni God, pero wala kang love sa kapwa mo at saka wala kang fellowship sa ibang tao. Huwag mong lokohin yung sarili mo na sasabihin mo na nag-grow kayo na relationship with God pero never nag-grow yung relationship mo sa ibang mga believers. Niloloko mo yung sarili mo, hindi ka honest doon. Or narcissist ka kapag ka ganun.
Parang how can you say yun na nag-grow yung relationship paano mo? mamahal ang Diyos kung di Yeah. Wag mong masasabi na nag-grow yung relationship mo kay God if putol o wala kang relationship sa ibang believers. Niloloko mo yung sarili mo noon. That is an outright lie from the devil kapag ganun tayo. Bakit? Kasi hindi pwede na mahal mo yung Diyos tas hindi ka magkakaroon ng compassion sa ibang tao. Hindi pwede na nakita mo yung kabanalan ng Diyos tapos hindi ka magiging humble or spiritually bankrupt. Balik ulit tayo sa Beatitude. Blessed are the poor in spirit. Ngayon, kung hindi ka poor in spirit, tapos may pride ka na, sinaktan nila ako, hindi nila ako ni-reach out, hindi nila ako ginagana. Nasaan yung poorness in spirit doon? Nasaan yung godly sorrow doon? saan denying? Nasaan yung denying doon? So, sabihin, Ako pa rin. Parang ako pa ikaw rin. pa rin ang nakatrono doon sa puso. Okay? Kahit na sabihin Pakabig natin, pa din, ano? kahit sabihin natin negative pa yung nangyari, ikaw pa rin ang nakaupo sa trono ng puso mo. Now to close itong 16 to 19. Sino ang nag-imagisik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na? Nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihing hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. So, That's the consequence. So nakita mo ang pinaka-highlight dito, yung kawalang tiwala sa Diyos. Biro mo isa-isahin natin. Nagkakasala pa rin naman sila. Noong nasa sila sa wilderness, yun ba ang nagpalaya sa kanila sa Canaan? Hindi naman. Yung kakulangan ng ebidensya ng kanilang faith, yun ba ang nagpalaya sa kanila sa Canaan? Hindi rin naman. Yung kanilang lack of encouragement, yun ba yung nagpalaya sa kanila sa Canaan? Hindi naman. Yung different circumstances na nangyari sa kanila, na sila is naapektuhan emotionally, yung ba ang nagpalaya sa kanila sa promised land? Hindi. Ang nag-disqualify sa kanila sa promised land is yung unbelief. Saan ka nakakita, no? Nakita nila 10 salot, okay? May revelation sila kay God, ang haba ng pasensya sa kanila ni God, hindi nasira yung damit nila, yung suot nila sa paa for 40 years, may pagkain sila, may mana sila sa langit, may pugo pa sila, may tubig na... Hindi naman sa kung ano, parang ganito lang yan, pero syempre, napakapangit na comparison na to, no, compare sa superiority ni God. Binigay na ng gobyerno lahat sa'yo, tapos sasabihin mo pa rin, walang kwenta yung gobyerno. parang ganun eh. Yung parang binigay na ng Diyos lahat sa sabihin mo na hindi totoo yung Diyos, balik ka na lang dun sa dati. Ano ka? Parang, anong tawag doon? Ingrato? Yan talaga yun. Ungrateful. Yung parang sasabihin mo pa, mas okay yung sitwasyon mo noong alipin ka. Di parang sinabi mo na rin na mas... actually sinabi nila yun. Oo, na sinabi mas nga okay nila. pa yung kalagayan nila. Kasi doon may melon, di ba? Doon, merong lentils or may mga gulay na ganito, ganyan. Sabi ko, dito pugo lang. pinalaya ka na tapos sasabihin mo. Galing sa bibig nila. Iyan yung... Kaya sila eh. Kaya hindi nila pwedeng bawiin eh. Lumabas sa bibig nila. Hindi lang sa heart lumabas sa bibig nila. Kinonfess ng bibig nila na hindi talaga sila natuwa or na-satisfy na niligtas sila ng Diyos. Para bang mabigat pa sa loob nila na pinalaya sila ng Diyos. So pagpapakita yon ng hindi lang ungratefulness, kundi unbelief talaga. Yung parang wala kayong utang na loob na sa kabila ng lahat ng ginawa na yon, yung wala man lang minimum na Lord, sorry, ganito yung ugali ko. Lord, sorry kasi ganito. Wala man lang ganun eh. Puro ang lagi Lagi may maisisisi. Reklamo, sumbat. Yun laging mali yung ibang tao except yung sarili.
So, Title na tong episode na to. Tigas so, ng ulo mo. Ganon. hindi. Gusto ko i-highlight pa rin yung kabutihan ng Diyos. Kala ko tigas ng ulo mo. Gusto kang iligtas ng Diyos. Kasi sabi niya, today, if you hear His voice. That pala yung mga ano, no? Kapag nadinig mo to. Yung para pang, huwag ka nang yung kunwari, dumaan sa inyo tong feed na to. Huwag nang tigasan yung sarili niyo na, hindi kasi ugali yan, mga ganun eh. Harap tayong lahat sa Diyos. Okay? Title na to. Ano? Kung matigas ang ulo mo, huwag mong panoorin ito. Para kidlik bait eh. Try ko nga. But then again, hopeful pa rin ako kay Christ na even yung mga umalis doesn't mean they are lost forever. Na laging may opportunity na sana Kaya today, if you hear His voice, para tayong tatay na hinihintay yung prodigal son. Pero makasalanan din tayo in our own right na sana umuwi yung mga kapatid natin na kasama natin before. Sweaty red Now, kung tayo ang may offense sa kanila, sorry sa mga pagkukulang, sa mga salita na hindi naging akma doon sa inaasahan nila sa atin, or kung may mga actions sila na inaasahan na hindi natin naibigay, patawad doon sa mga pagkakataon na yun. Kasi tayo din is hindi rin perfect. Pero kumbaga, hindi natin sila pinaalis. So, sila yung kusa na umalis eh. Now, if you feel na hindi na ito yung tahanan, ang pakiusap namin sa mga nakakapakinig na umalis, at least umalis ka man sa local na samahan, wala kami, at least wag ka mawala sa Diyos. Yun lang. Yung parang yun na yung pinaka-prayer ko na umalis ka man dun sa simbahan dito sa particular locality na to, huwag ka namang umalis sa Diyos. Huwag mo naman talikuran yung Diyos. And sana, mas maging holy ka, mas maging pursuing ng relationship and loving sa Diyos. And sa mga kung sino man yung ipagkaloob ng Diyos ng mga bagong brethren sa'yo. Yun lang. So, kumbaga, hindi ko na i-insist na kumbaga is ibalik yung dati. Pero ang prayer ko is yung fervent heart natin kay God, bumalik tayo doon sa ganung pagtitiwala. Ayun lang. Yun lang. Yeah. Okay.